O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang iyong pag-like sa ating video ay malaking tulong para makapagpatuloy tayo sa paggawa ng Anime Recap Tagalog. Sa laboratorio na kinaroroonan ni Jotaro ay sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa na makarecover pa ang lalaki. Dahil hindi na gumagana ang utak nito kahit pa ipakita nila ang mga tao na mahal niya sa buhay. Pero nang hawakan sana ng doktor ang ulo ni Jotaro ay biglang gumalaw ang katawan niya bilang pagdepensa sa sarili. At nakita nila ang nakasulat na pangalan ni Jolan sa kamay niya. At napagtanto nilang lumalaban pa si Jotaro. Balik kay Jolan ay nagulat din ang mga ito dahil kasabay din na naisulat sa kamay niya ang tulad ng nakasulat sa kamay ni Jotaro. Pakiramdam daw ni Jolan na nakipag-usap ang tatay niya sa kanya gamit ang katawan niya. Habang paakyat si Jolan ay inutusan ni Anastasia si Fo na ipad-ulash si Jolan para daw saluhin niya. Dahil gusto niyang mahulog ang loob ng babae sa kanya. Ayaw sana ni Fo ngunit sinabi ni Anastasia na may kasunduan sila. Kaya tinapak ni Fo ang paa ni Jolan na sasaluhin na sana ni Anastasia. Ngunit biglang naglambitin si Jolan dahil natalian nito ang tao na nakakuha ng buto. Hinigpitan ni Jolan ang pagtali sa kamay ng maliit na tao pero tumakbo pa rin ito kahit nasira ang kamay. Kaya binaril ito ni Fo at nasaktan. Nakita nilang maliit na tao ito ngunit napansin ni Anastasia na mas humaba ang katawan nito. Sinabi ni Fo na harapin siya ng lalaki. At humarap nga ito pero naging pangit na ito na may tumubo sa katawan na halaman. Saka din pumutok ang ulo. Paglingon pa nila ay mas nagulat sila dahil lahat ng katawan ng mga taong naroon kanina ay natubuan na din ng mga halaman. Naroon din sa gilid si DJ na naisip na ang pagtubo ng mga halaman sa mga tao ay dahil sa buto. Pero dapat isipin din niyang isa itong stand power para ligtas siya. Ayaw niyang hawakan ng buto dahil delikado ito. Habang naglalakad si Jolan ay may tumubo na halaman sa mukha niya kaya pinatigil siya ni Anastasia at nilapitan. Saka inamoy-amoy ang bad breath nito kaya nahiya ang babae at tinawag na manyak ang lalaki. Ngunit sinabi ni Anastasia na alam niyang nahawakan ni Jolan ang buto gamit ang kanyang tali. At delikado daw ito. Gumalaw bigla ang halaman at inilipat ang buto na nakita ng mga tao. Binalak itong pulutin ni Jolan pero bigla na lang tumubo ang mas maraming mga halaman sa katawan niya. Kaagad namang ginamit ni Anastasia ang power at tinanggal ang isang bulaklak. Pero agad ding tumigil ang lalaki dahil parte daw ito ng katawan ni Jolan na naging halaman. Hindi naman daw nasasaktan si Jolan pero sinabi nitong layuan siya ng lalaki para hindi maapektuhan. Pero imbes na lumayo ay dinilaan pa ni Anastasia ang halaman sa mukha ni Jolan at sinabing halaman lang ito. Biglang tumubo ang mas maraming halaman sa mukha ng bida kaya agad siyang hinila ni Anastasia palayo sa sinag ng araw. Kaya muling lumiit ang halaman sa katawan ng bida. Sinabi ni Jolan na kailangan niyang kunin yung buto saka din siya naglakad patungo sa sinag ng araw para pulutin ang buto. Ngunit biglang nagmutate ang buto na naging pod at nagkaroon ng kulay green na bata sa loob. Hahawakan sana ni Jolan pero biglang lumingon na kinagulat ng bida. Mabilis na pinulot ni Jolan ang buto na naging lalagyan ng bata. Saka sila tumatakbo para iwasan ang sinag ng araw. Napatigil sila nang mapansin nila ang isang tao na nanginginig sa gilid. Mukha itong galing sa Apocalypto na napadpad sa JoJo Adventure. Sinabi ng lalaki na natatakot na hindi siya kalaban at nais lang maligtas. Tinawag siya ni Anastasia at hinawakan ang katawan at nasabing tao nga ito. Saka pinaglakad paalis doon. Saka din sila nagplano kung paano makakaalis doon ng ligtas gamit ang mga pader at ni driver drive. Samantala ay nag-iisip si DJ na hindi daw in-expect na magiging bata yung buto. Ang utos daw sa kanya ay patayin si Jolan. At kailangang magawa niya ito sa lalong madaling panahon. Nakita niya ang lalaki na inutusan ni Anastasia na maglakad palabas. Kaya hinawakan niya ito at nagtanong kung saan nagpunta yung mga kausap niya kanina. Pero biglang nawasak ang katawan ng lalaki at kinagat ng buto nito ang kamay ni DJ. At nasaktan ng kalaban na naiyak at napagtanto na ginawang death trap ng mga bida ang tao na taga-Apocalypto. Habang nag-uusap ang mga bida ay nagulat sila nang makita bigla ang paglabas ng isang pangit na nilalang at kinuha ang hawak na baby ni Jolan at kinain ng buo. Kaya nagalit ang bida at sinuntok ang maliit na nilalang na natamba sa lupa. Binaril din ito ni Fu. Saka pinagsisipa ni Jolan ang puwet nito. Ginamit din ni Anastasia ang driver drive para halongkatin ang laman loob ng kalaban. Pero hindi daw mahagilap ng lalaki ang nilalaman ng stand na iyon at napakabaho pa daw nito kaya umatras siya. Sinabi ng halimaw na pag-aari siya ni DJ na nakita niyang nasaktan ang kamay. Binaril ni Fu ang ulo ng stand na natamba saka sinabing balak ng may-ari na kunin ang buto na kinain ng stand niya. Saka tumunog pa ang kampana dahil napansin na ng kulungan ang pagkawala ng mga bida sa kanilang prison cell.
Tinawag sila ni Anastasia para sumakay ng motorboat para makabalik agad sa kanilang kulungan. Naglalaway naman si Yoyo habang tinitignan si Fo na balak yatang kainin. Inutusan ni Anastasia si Fo na hayaan si Yoyo na sumama. Tapos magpaiwan ito at hanapin si DJ para patayin. Narinig ito ni Yoyo at tinawag pang master sina Anastasia at Jolene saka sumama. Ito pa ang nagturo kung paano paandarin ng motorboat saka din sila kaagad na umalis gamit ang boat. Naiwan namang nakatayo si Fo na hindi gumagalaw. At nang ipakita ay nasira pala ni Yoyo ang mukha nito. Ginamit daw ng pangit na Yoyo ang laway nito kaya natunaw ang mukha niya. Susundan sana niya sina Jolene dahil alam niyang delikado si Yoyo. Ngunit naisip niyang hanapin ang may-ari ng stand at patayin ito. Nagtago sina Jolene at Anastasia sa isang banda na maraming halaman. Pagtalikod nila ay balak silang atakehin ni Yoyo pero sinigawan ito ni Anastasia na patayin ang makina. May mga naghahanap na jail guard na mga tumatakas na preso. At dahil galaw ng galaw si Yoyo ay gumalaw ang tubig sa kinaroroonan ng mga bida. Napansin itong mga nagpapatrol at lumapit sa kinaroroonan nila. Pero bago pa man makalapit ang mga ito ay naglagay-lagay na si Yoyo ng mga dahon sa motor nila at sa katawan ng mga bida. Kaya hindi sila nakita ng mga nagpapatrol. May tumawag sa mga ito gamit ang radio dahil sa nangyari sa pinanggalingan ng mga bida kanina. Pagbuga ng hangin ng motor ay lumipad ang mga dahon na pantakip ni na Jolene at Anastasia. Kaya tuloy nakita sila ng mga gwardya at binalikan. Lumapit ang mga ito at tinutukan ng caliber 50 ang mga bida. Dahil nasa likod si Yoyo ay sinamantala niya ang pagkakataon at lumipad ang dengue lamok na nakatira sa kanyang bunganga at kinagat nito ang leeg ni Jolene. Dahil umastang papalag si Anastasia ay pinagbabaril ng mga guards ang kanilang motorboat. Mabilis naman tinapon ni Anastasia si Yoyo patungo sa isang motorboat ng mga bantay, kaya ito nasira. Saka din agad na sinuntok ang bantay na nasa kabilang motor gamit ang stand, kaya ito naitapon sa tubig nang walang malay. Kalaunan pa ay sila na ang nakasakay sa bangka pabalik. Inakala ni Anastasia na si Jolene ang gumagawa ng ingay at sinabing tumigil muna ito sa pagsipol. Pero nang magsasalita sana ang babae ay wala na siyang boses, dahil nagka-impeksyon na sa loob ng kanyang dila. Napagtanto ni Jolene na sekreto silang inaatake ni Yoyo na pasimple lang sa gilid ngunit may evil presence ito. Pilit sinasabi ni Jolene kay Anastasia na may nangyayari sa kanya pero walang lumalabas na boses. Tapos ito namang si Anastasia inaakalang nakikipaglandian ng babae sa kanya. Hahalikan sana siya ng lalaki kaya sinuntok siya ng babae. Hinawakan ni Jolene ang ulo ni Anastasia para tignan si Yoyo. Binuksan-buksan pa ng babae ang mata ni Anastasia. Kaya napagkamalan tuloy siyang sadista ng lalaki. Tumayo si Jolene sa harap ni Yoyo saka tumalikod para ipakita kay Anastasia ang sekretong pag-atake ng kalaban. Ngumiti naman si Yoyo na naglaway. Saka ipinakilala nito ang pangalan saka din naglabas ng palaka at sinabing gagawin daw ito moisturizer ng skin ni Jolene. Naisip ni Jolene na kulang pa ang paghuli niya dito. Kaya ipinikit niya pareho ang mata nilang dalawa ni Anastasia. Dahil dito ay na-activate ang pag-atake ni Yoyo. Ngunit nagawa itong maramdaman ni Jolene gamit ang sinulid na panang balot sa katawan at nahuli niya ang lamok na mula kay Yoyo. Ganun pa man ay biglang nagkaroon ng butas-butas ang mukha niya na napansin ni Anastasia. Saka pa natamba si Jolene. Nakita ni Anastasia ang mensahe niya gamit ang sinulid na may lamok. Kaya galit na nagtanong si Anastasia kung anong ginawa ni Yoyo. Pero mayabang daw ito na handang labanan si Anastasia ng one-on-one. Kaya sinipa ng lalaki ang mukha ng pangit. Maging si Anastasia ay nagkaroon din ng butas-butas sa sarili. Pero hindi pa rin ito nagpatinag na inutusan si Yoyo na magpunta sa likod na bahagi ng bangka. Napaamin nila si Yoyo na sumama sa kanila at hindi aalis hanggat hindi nito napapatay ang target na si Jolene. Sinabi din ni Yoyo na kapag hindi aalis si Anastasia sa tabi ni Jolene ay mapipilitan din itong patayin ang lalaki. Sinaktan uli ni Anastasia ang pangit na halimaw ngunit kada ginagawa niya ito ay nagkakaroon ng butas ang katawan ng lalaki. Naiisip ni Jolene na posibleng ang laway ni Yoyo ang dahilan ng pagkakabutas at pagkasira ng katawan nila kaya dapat nilang patigilin ang bangka. Kaso ay inutusan ni Anastasia si Yoyo na bilisan pa ang pagpapatakbo ng bangka. Ngunit mali daw ito dahil matutunaw sila agad sa tilamsik ng laway ng kalaban. Masaya din si Yoyo na alisto sa pagpunta sa driver seat para magmaneho. Ngunit para siyang palaka na biglang hinuli ang insekto at kinain ito. At nang makakita pa ng ibon sa itaas ay natakot siya na gusto niyang magtago. May ginawa pala si Anastasia sa utak nito. Pinag-fuse niya ang utak ng palaka sa utak ni Yoyo. Kaya nagkaroon ng panggulo sa utak ng assassin na Stan. Sa isip ni Yoyo ay naroon siya para patayin si Jolene at kasama din na madadawit si Anastasia ngunit hindi niya mapigilan na mag-isip palaka.
Kinakain niya ang mga insekto at natatakot siya sa mga ibon. At nagandahan siya sa babaeng palaka na kanyang hinahabol na para ding palaka. Samantala ay nakita ng mga dumating na bantay ang nangyari sa disciplinary ward kung saan tumubo ang mga halaman sa mga bangkay ng tao. Inasikaso din nila agad ang nasaktan ng kamay na DJ na walang malay. Naroon din si Fo na babarilin na sana si DJ pero natigilan siya nang mapansin si Enrico na nasa gilid. Inakala niya kung nandoon ang pari para basbasan ang mga namatay. Binilang ni Enrico ang mga namatay na preso at alam niyang buhay pa rin si Jolene. Nasa tabi din niya ang nakaligtas na taga-apokalipto na buhay pa pero naging pangit ang itsura. Nilagyan niya ito ng CD sa ulo dahil may balak siya dito. Kaya nakarinig ng lively na musika si Guccia. Sekreto na sinundan ni Enrico ang medical team na nagdadala kay DJ dahil gusto niyang makausap ang stand user. At nagulat siya nang makita na pamilyar ang mukha ng medic na katabi ni DJ. Ito pala si Fo na nagpanggap na medic para samahan si DJ. Kaya mabilis ang paglapit ni Enrico. Hawak ni Fo ang baril at binaril ang walang malay na DJ. Ngunit hindi ito nataman dahil nahawakan siya ng isa pang guard na may disc sa ulo. Agad itong sinuntok ni Fo pero napagtanto niyang naroon si Pale Snake kaya siya naghanap. Dumating si Enrico na sinabing hindi ito papayag na mamatay si DJ dahil kailangan pa niya itong makausap. At hindi rin ito tumanggi nang mapagtanto ni Fo na siya ang may-ari kay Pale Snake. Biglang nag-flashback ang buhay ni Fo sa kanyang isip. Kapag nagka-flashback ang buhay ibig sabihin mamamatay na. Naalala ni Fo ang pinagbago ng buhay niya na tulad ng isang tao simula nang makilala niya sina Jolene at ng iba pa. At nagkaroon din siya ng magandang memory dahil dito. Hindi na daw siya tulad ng dati na parang robot lang mag-isip na pinoprotektahan lang ang CD noon ni Pale Snake. Nagtanong si Enrico kung sino ang mas gustong patayin ni Fo. Kung siya o si DJ. Dahil alam ni Fo na nasa panganib si Jolene ay binaril niya ulit si DJ. Ngunit late ang reaksyon niya dahil mabilis ang reaksyon ni Pale Snake na sinangga ang bala. Saka din mabilis na sinaktan ang ulo ni Fo para kunin ang CD na inilagay nito noon. Naisip ni Fo na si Jolene ang tanging memorya niya na dapat bantayan. Kaya binaril niya ang sariling ulo at CD. Saka din agad pumasok sa katawan ni DJ na hindi na nakailag at na-take over ni Fo. Pinasabog ni Fo ang leeg ni DJ na natanggal ang ulo at mabilis na tumakas sa bintana dala ang CD. Dahil sa nakita ay hindi makapaniwala sa pagkamangha si Enrico. Samantala ay bigla ding natunaw si Yoyo dahil sa pagkamatay ng user nito. Automatic na alam ng dalawa na nagtagumpay si Fo. Nakita nila ang lalagyan ng green na bata na nasa gilid. Mula dito ay lumabas ang kamay ng green na bata. Kaya napatanong ang bida kung gaano ba ito kahalaga at maraming tao ang namatay para lang dito. Saka din ito biglang tumalon sa tubig. Balik kina Fo ay inutusan ni Enrico na huwag hahayaan ni Pale Snake na makatakas si Fo. Nagpunta ng driver seat si Fo at sinubukang paandarin ng truck ngunit typical na kung kailangan ay hindi gumagana. Naabutan siya ni Pale Snake na mabilis hinawakan ng kamay ng kawawang bida. Sinubukan pang manlaban ni Fo na binaril si Pale Snake ngunit hindi nataman. Saka naputol pa ang kamay ni Fo dahil sa mas malakas na kalaban. Nagawa pang makalabas ni Fo ng sasakyan pero nauubos na siya. Nais daw malaman ni Enrico ang ilang bagay na nalaman ni Fo tungkol sa green na bata. Sinabi ng nauubos na Fo na baka tumakbo na ito o baka pinatay na ito ni Jolene lalo na kung delikado itong nilalang. Pero sinabi ni Pale Snake na hindi daw ito pwedeng mamatay dahil napakalakas nito. At tanging ang memorya lang daw ni Jot Arrow ang nakakaalam kung paano ito kontrolin at hawak na rin ito ng kalaban. Kunwari nakikipag-usap pa si Fo sa kalaban ngunit nakita ni Enrico na tumakbo na yung kalahati ng katawan nito papunta sa pinakamalapit na gripo. Hindi na ito napigilan ng stand ni Enrico kaya nagawa ni Fo na mabuksan ang gripo at mag-shower ng pampalakas nitong tubig. Panalo na sana si Fo na sinabing sasabihin ang nalaman kay Jolene. Ngunit bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa katawan kaya siya natutunaw. Mainit daw na boiling water ang feeling niya na katawan. Dahil pala ito sa isa pang disc stand na inilagay ni Enrico sa naiwan niyang kalahati ng katawan. Nag-install daw kasi si Enrico ng stand na lahat ng mahahawakan nitong tubig ay kukulo na walang makakasurvive na organismo sa init nito. Konektado pa rin si Fo sa ulo nito kaya nagawa pa rin ng bagong power na nilagay ni Enrico na mapakulo ang katawan niyang gawa sa tubig. At bago sumabog ay naisigaw muna ni Fo ang pangalan ni Jolene. Sa kabilang banda ay naabutan ni na Jolene ang green na bata na gumagapang nasa lupa. Agad itong sinundan ni Jolene kahit tinatawag siya ni Anastasia pabalik. Dahil napansin ng lalaki na naging maliit ang size ng babae. Tumatakbo pa rin ang babae nang hilahin siya pabalik ng lalaki kaya nakita din ng babae na naging cute si Anastasia. Naglakad pa harap ang lalaki at nakita ng bida na mas lalo itong naging maliit.
Saka muling naglakad pabalik si Anastasia at bumalik sa dating size nito. Kaya inakala ni Jolene na ito yata ang kapangyarihan ng bata. Pero hindi daw sigurado si Anastasia. Saka may computation pa siyang ipinakita kung gaano kabilis ang kanilang pagliit pag lumapit sa green na bata. Hindi pa rin nagpatinag ang babae na sinabing gagawin ang lahat para mabawi ang memorya ng tatay. Saka ito tumakbo palusong kaya siya mas lalong lumiliit habang palapit sa bata. Naisip ni Anastasia na malakas ang konsentrasyon ni Jolene at ito ang nagustuhan niya sa babae. Kaya gagawin daw niya ang lahat para balang araw ay siya naman ang tititigan ng mga magagandang mata ng babae. Ginamit ni Jolene ang sinulid nito para sana maabyutan ang baby. Ngunit maging ito ay nagiging maliit din. Kaya tumalon siya sa dahon ng mais. At mula doon ay inisip na kapag tumalon sa bata ay maabyutan din niya ito. Pinigilan siya ni Anastasia. Ngunit matigas ang ulo ng babae na ginawa pa rin ito. Nahuhulog na siya patungo sa baby nang biglang may nanghatak sa sinulid niya kaya pati siya ay nahatak. Nakita niya ang stand ng baby na sinisira ang sinulid at lumalapit sa kanya. Habang nahuhulog sila ay palaki ng palaki ang stand ng baby at nagiging mas malakas ito. Sinubukan ni Jolene na gamitan ito ng net at nahuli naman ang kalaban. Ngunit mas lalo itong lumaki na nakatakas. Iniwasan nito ang suntok ng bida at mabilis na hinuli ang paa ng babae at patuloy silang nahulog. Napagtanto ng babae na hindi pala sila makakaabot sa bata dahil habang papalapit sila dito ay liliit sila ng liliit hanggang maglaho. Dumating si Anastasia na inatake ang stand ng baby at iniligtas si Jolene palayo. Nakakapit sila sa isang bundok at nakita nila ang naglalaro na bata at stand nito. Nagtapon ng maliit na bato ang bata. Ngunit pagbagsak nito ay naging malaki itong bato kaya napakapit ang dalawa ng mahigpit. Nakita nilang nagkakaisip na ang bata sabay umatake pa ang stand nito na hinabol sila. Tumakbo sila ng mabilis para lumaki ulit, pero tinapunan lang sila ng bato ng kalaban kaya sila nagulungan. Naabutan sila ng mas malaki na stand. Ngunit ginamit pala ni Anastasia ang driver drive nito at inilagay sa bote na hinawakan ng bata kanina. Kaya na-trap nila ang humahabol na stand sa loob ng bote. Ito daw ang paraan para mas madali silang makalapit sa bata na wala ang nagbabantay na stand. Lumabas sila ng bote at nakulong nga ang naiwan na stand. Kaso nang itulak ng bata ang bote at pagalawin ito ng stand, ay naipit ang dalawang paa ni Anastasia. Sinuntok ni Jolene ang bote kahit pinipigilan siya ng lalaki. Ayaw kasi ng babae na magulungan ang lalaki. Habang busy sila ay kinalabit ng bata ang ulo ni Jolene. Kaya nakita na lang nila ang sarili na malaki na ulit. At lumabas pa ang bata na nagpabuhat kay Jolene. Interesado ang bata sa star na tattoo ni Jolene dahil maging ito ay may star tattoo din. Pakiramdam daw ni Anastasia na nakikipag-bonding ito kay Jolene pero dapat napatayin na nila ito habang bata pa. Muling ipinakita ang bromance ng mag-best buddy na Enrico at Dio. Sinabi ni Dio na may kakayahan ang stand ni Enrico na makontrol ang mundo kapag gagawin niya itong CD. Saka din sinabing alam ni Enrico ang kahinaan ni Dio na sinag ng araw at pwede niya siyang patayin habang natutulog. Saka pa ipinahawak ang ulo at lumabas ang disc. Ngunit agad din itong tumigil at humingi ng tawad saka sinabi kay Enrico na may power ang ibinigay niyang buto. Balik sa kasalukuyan ay inutusan ni Enrico na kunin ni Pale Snake ang CD at basahin ito. Pero natigilan sila nang marinig ang boses ng lalaki sa radyo. Ito pala ang boses ni weather forecast na naging ayos na mula sa pagkaka-ospital. Biglang lumakas ang ulan dahil sa power ni weather kaya nagkaroon ng tubig at muling naipon ang kaunti pang mga parte ng katawan ni Fu. Dinala nito ang CD palayo kahit na nanghihina ang katawan. At hindi na siya makita ni Pale Snake dahil naging makapal na rin ang ulap dulot ng power ni weather forecast. Nagpadala ng mensahe si Fu gamit ang Morse code na na-decipher din ni Enrico. Nalaman nilang sinabi na ni Fu na siya ang may-ari sa stand na si Pale Snake. Kalaunan ay nakaligtas ang kalahati ng katawan ni Fu. At nakita din niya si Weather kaya siya nagsaya. Saka nagtanong ang lalaki kung nasaan si Jolene. Sa kabilang banda ay nagpasalamat si Jolene sa pagtulong ni Anastasia sa kanya at nagtanong ito kung bakit. Kaya sinabi ng lalaki na dahil gusto niya si Jolene. Naistorbo sila ng kinain ng bata ang buhok ni Anastasia. Saka din kumain ng lupa. Pagkatapos ay diretso tulog. Naramdaman nila ang pagdating ng dalawang tao kaya sila nagtago. Pero sina Fu at Weather pala ang dumating at agad na sinabi ni Fu na si Enrico ang master ni Pale Snake. Nag-alala si Jolene para kay Fu pero ayos lang daw ito. Saka agad din itong pinaghilom ang mata ni Jolene na bumalik sa pagiging normal na mata. Lumapit din si Jolene kay Weather na kinamusta ito. Saka sila nagyakapan. Dahil dito ay nagselo si Anastasia na sinabi kay Fu na paghiwalayin ang dalawa dahil napupunta kay Weather ang bango ng babae. Sinabi ni Fu na yakap magkaibigan lang ng ginagawa ng dalawa.
Pero sinabi ni Anastasia na nakalimutan na yata nito ang usapan nila. Sinabi ni Anastasia na dahil kilala na nila ang kalaban ay dapat na rin nilang patayin ang green na bata. Ang pahintulot na lang daw ni Jolen ang hinihintay ni Anastasia para gawin ang pagpatay sa bata. Pero hindi payag si Jolen. Maging si Fo ay hindi rin payag sa nais ni Anastasia. Ngunit feeling ni Anastasia na magiging problema ang bata sa hinaharap kaya hiningi din niya ang pabor ni Weather. Kaso ay sinabi ni Weather na si Anastasia ang mamamatay. At huli na ang lahat nang sinaksak ni Weather ang katawan ni Anastasia gamit ang kamay. Epak at wagas ang pagkaka-Brokeback Mountain ni Longhair. Saka din malakas na sinapak ng kalaban ang ulo ni Fo at lumabas ang CD nito. Mabilis din itong sinaksak ng kamay ang sumangga na Jolen pero nasaktan pa rin at naputol ang kamay. Ipinakitang si Pale Snake pala ang nagkunwari na weather forecast at sinabi nitong salamat daw kay Fo dahil sa pagturo nito sa kinaroroonan ni na Jolen. May pagkakataon pa daw siyang gumalaw bago dumating ang tunay na weather forecast. Kinuha ni Pale Snake ang CD ni Fo at tinago. Lumabas ang nagtatago na Enrico at sinabing bubuhayin ulit nito si Dio gamit ang green na bata. Pinatayo ni Enrico si Jolen dahil siya lang ang hindi napuruhan ng pag-atake niya. Umatake ang stand ng pari pero ginamit din ni Jolen ang sariling power at gumawa ng kadena na hinuli ang kamay ni Enrico. Saka din muling pinagtagpi ang sariling kamay sa katawan. Nasugat ang kamay ni Enrico dahil sa poses na ginawa ng babae. Ngunit hindi daw ito sapat para mapigilan ang pari. Sinabi nitong ang tunay na nakulong sa kanilang dalawa ay si Jolen dahil kahit anong oras ay pwede nang kunin ng pari ang CD sa ulo nito. Nagkasabayan sila ng pagsuntok at nagawang masagi ni Enrico ang CD sa ulo ni Jolen kahit nasuntok siya. Nahulog ang CD sa ulo ni Jolen na binalak kunin ng kalaban, pero agad isinangga ni Jolen ang ulo kaya balik sa ulo niya ang CD. Saka mabilis pa siyang pinagsusuntok ni Stone Ocean at napagtanto ng pari na mas mahina ang stand niyang nabugbog. Matatalo daw siya kapag nagpatuloy ito. Kaya inilabas niya ang CD ng memorya ni Jot Arrow at itinapon sa katawan ni Anastasia. Sinabi ni Enrico na kapag napupunta daw ang CD sa katawan ng isang tao na namamatay ay maglalaho din ito. At ipinakita nga na unti-unting naglalaho ang CD ni Jot Arrow. Pinagpili ng pari si Jolen kung bugbugan ba o uunahin nitong iligtas ang CD ng ama at buhay ni Anastasia. Pinagsusuntok muna siya ni Jolen. Pagkatapos ay agad umalis ang babae para sa CD at mga kasama. Kaya nabigyan ng pagkakataon si Enrico na unti-unting lapitan ang natutulog na bata na hindi naman siya lumiit. Paglapit niya ay nagising ang bata. Kaya kinuha niya ang sariling buto at ipinakain sa bata. Kinain naman ito ng bata at masaya si Enrico dahil mag-share na daw sila ng nalalaman. Saka hinila siya ng bata. Nakita ni Jolen na pinasok na ng CD ang katawan ni Anastasia. Saka mabilis din niyang pinagtatahi ang mga sugat ng lalaki. Kaso ay hindi ito ayos kaya humingi ng tulong ang babae sa kung sino ang nakakarinig. May ulirat pa si Anastasia na tinawag ang nauubos ng Fo sa lupa. Inutusan niya si Fo na gamitin nito ang katawan ng lalaki para tanggalin ang disk at tulungan si Jolen sa mga gagawin pa nito. Damaloy ang dugo ni Anastasia patungo sa nauubos na Fo at nagkaroon ng koneksyon. Nakita ni Jolen ang kaluluwa na lumabas kay Anastasia na sinubukan niyang pigilan. Ngunit ito pala si Fo na sinabing si Anastasia ang nag-isip ng paraan para maligtas ang CD ni Jot Arrow. Sinabi ni Fo na inayos na niya ang mga sugat sa katawan ni Anastasia at hindi rin pinakialaman ang katawan ng lalaki tulad ng sinabi nito kanina. At nagpakita lang daw siya kay Jolen para magpaalam. Ito daw ang tunay na siya dahil ito ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Jolen na babawiin ang disk para maibalik si Fo. Ngunit sinabi ni Fo na hindi na siya iyon kung sakali. Dahil ang kausap ni Jolen ang naging kaluluwa ni Fo. At tuluyan nang nagpaalam si Fo na sinabing magiging ayos din si Jolen. Kaya malungkot si Jolen na walang magawa. Ipinakita na noong kinain ng bata ang ibinigay ni Enrico ay nagsanib sila at naging long hair din ang buhok nito. Lumabas siya ng kulungan dahil wala na siyang gamit dito at nasa kanya na ang power ng green na bata. At hihintayin na lang niya ang tamang oras para pumunta ng langit. Palihim na pinuntahan ni Emporio ang nakakulong na Jolen at sinabi nitong umalis na ng kulungan ng pari at hindi nila alam kung saan nagtungo. Dala-dala ni Emporio ang CD ni Jot Arrow na request ni Jolen. Sinabi ng bata sa babae na dahil siya lang ang nakaligtas sa disciplinary ward ay mahigpit ang pagbabantay ng mga gwardya sa kulungan niya. Ipinaliwanag ni Jolen na kailangan na niyang umalis ng kulungan na iyon. At nabasa na nito ang nilalaman ng CD at naintindihan na hindi dapat nila hinayaan ang pari na makaalis ng kulungan. Sinabi ni Emporio na wala daw makakatulong kay Jolen dahil nagpapagaling pa sina Anastasia at Costello. Samantalang nagkukulong si Weather sa selda nito. At walang magagawa ang bata. Nang may maramdaman si Emporio ay agad siyang nagtago.
Dumating si Mew Mew kasama ang stand nito na pinadala daw ni Enrico. Sinabi ng dumating na kapag tumakas daw si Jolan ay papatayin siya ni Mew Mew. Matapang na sinuntok ni Jolan si Mew Mew gamit ang kanyang stand. Ngunit hindi umabot ang suntok niya dahil sa rehas ng kulungan. Sinabi ni Mew Mew na huwag gagalawin ni Jolan ang rehas kung ayaw nitong mamatay kagad. Susuntok ulit sana ang bida. Pero nagising siyang bigla dahil nasa ilalim na siya ng double deck na kulungan nila ni Gwes. Kaya nagtaka si Jolan na pinagmasdan ang paligid. Nakita niya ang mga nakasulat sa kanyang kamay na instruction. At mas marami pang nakasulat sa kanyang katawan nang tanggalin niya ang damit. Nagtanong siya kay Gwes kung sino ang sumulat sa katawan niya habang natutulog siya. Pero sinabi ng babae na siya mismo ang nagsulat nito. At may mga naalala naman ng bida mula sa nakaraan at maging yung pagdating ng hindi pa niya maalala na babae sa isolated cell niya dati. May kinuha ding papel si Gwes sa bulsa ni Jolan at ipinabasa. Nalaman ng bida na na-diagnose daw siya ng doktor na nagkaroon siya ng amnesia. At 3 bagay lang ang kaya niyang matandaan. Makakalimutan niya agad ang una kapag nagdagdag siya ng ika-4. At tumatagal lang ng 3 minuto ang pagkakaalala niya ng mga nangyari. 2 araw na daw siyang nasa loop na ganon. Nakita niya ang nakasulat sa kamay na talunin ng stand user na si Mew Mew. Kaya napagtanto niyang kasalukuyan siyang inaatake ng kapangyarihan ng kalaban. Nagtanong siya kay Gwes ng itsura ni Mew Mew. At itinuro ito ni Gwes sa labas ng kulungan. Pero bago pa man may mangyari ay nag-reset na ang 3 minuto at nawala na naman ang lahat sa isip niya. Saka inutusan pa siya ni Mew Mew na hindi ba't pupunta daw siya para kumain. Kaya parang utu-uto ang bida na naglakad palayo. Habang sa isip ni Mew Mew ay hindi daw makakatakas sa kulungan si Jolan. Ibinalita ni Emporio kay Costello na si Enrico ang kalaban nila at ang pagkamatay ni Fu. Kaya malungkot din si Costello na nagbuhos ng tubig para sa namatay na Fu. Sa kainan ay pinagalitan ng cook ang bida dahil wala daw itong food ticket. Kaya bumalik siya sa selda para kunin ito. Ngunit nawala na naman ang memorya niya kung bakit siya naroon. Habang nag-iisip ay kinakain nito ang naroon na pagkain. Pero pagkain pala ito ni Gwes kaya pagpasok ay nagalit ito. Kaya ibinigay na lang ni Jolan ang ticket sa babae na umalis para kumuha ng pagkain. Nabasa ulit ni Jolan ang stand user na nakasulat sa kanyang katawan at naalala ang huling pag-uusap nila ni Emporio. Naglakad ulit siya para hanapin si Emporio pero napadpad siya sa kantin. At doon ay dumating sa mesa niya si Mew Mew na sinabing may naapakan daw itong ipis. Biglang ipinatong ni Mew Mew ang sapato sa pagkain ni Jolan na nagalit. Ngunit nawala ulit ang memorya nito kaya nagtimpla-timpla si Mew Mew ng sauce at kumain ang bida na walang natatandaan. Kunwari natapon din ang inumin ng babae na nabasa at nagkaroon ng rason si Mew Mew para panasan ang katawan ng bida at mabura ang mga sinulat nito tungkol sa stand user. Kinuha na rin ni Mew Mew ang papel sa bulsa ni Jolan para wala itong mabasa. Ito daw ang power ng stand ni Mew Mew. 3 bagay lang ang maaalala ng target nito at magiging paulit-ulit lang na loop ang nasa isip ng biktima. Saka din umalis ang kalaban. Sa isip ni Jolan ay alam niyang may dapat siyang matandaan na importante. Kaya itinahi niya ang sulat na dapat niyang puntahan si Emporio. Samantala ay nasasaktan naman si Emporio na nakuryente dahil sa naibuhos na tubig sa kanyang kwarto. At katulad ni Jolan ay naging limitado din lang sa 3 ang kanyang memorya. Naging makakalimutin nga si Jolan at naging busy siya sa pamumuhay sa kulungan. Pero nang magbabasa siya ng libro ay nabasa niya ang nakasulat sa kamay na hanapin si Emporio. Kaya nagpunta siya ng pasilyo pero maraming guard. At napansin niya si Mew Mew na nakaupo sa isang tabi. Sinabi ng nakasulat sa palad niya na kalaban ito kaya agad niyang inilabas ang stand para umatake. Ngunit natunugan siya ni Mew Mew na tumakbo. Hinabol din niya ito agad kaya naghabulan sila patungo sa isa pang hallway. Kaso ay nawala ulit siya sa isip nang makita ang number ng lugar na iyon. Alam niyang may hinahabol siya pero hindi na niya matandaan. At naisip pa niyang siya ang hinahabol nang makita ang mga guards na dumating. Naipit siya sa magkabilaang pasilyo kung saan may 2 guard. Tapos nawala pa sa paningin niya yung pang-4 na guard. Pagdating ng mga guard sa kinaroroonan niya ay wala silang nakita. Dahil ginamit pala ni Jolan ang power ng stand na naikabit sa likod ng isang guard. Saka naalala niyang dapat niyang puntahan si Emporio kaya palihim siyang umalis na hindi na malaya ng mga guard. Sa kinaroroonan ni Emporio ay busy pa rin ito sa sariling loop naman na kinatrapan. Nais nitong sabihin kay Jolan na si Mew Mew pala ang pinaka-head guard sa gusaling iyon. Samantala ay naging invisible si Mew Mew sa paningin ni Jolan dahil 3 bagay lang ang kaya nitong mailagay sa memorya. Kaya hindi alam ng bida na sinusundan pala siya ni Mew Mew at nalaman nito ang lihim na lagusan patungo sa sekreto na kwarto ni Emporio. Nabasa kasi nito sa kamay ni Jolan na si Emporio ang pangunahing kailangan niyang makita.
Kaya sinadya ni Mew Mew na dalhin siya ng bida doon nang hindi nito alam. Pagpasok ni Jolene sa kwarto ay nakuryente siya dahil sa nagkalat na tubig na konektado sa kuryente. Pero ginamit niya ang tali para makaligtas. Nagkita nga sila ni Emporio. Pero nang mag-reset silang pareho ay hindi nila maalala ang dapat nilang sabihin sa isa't isa. Nagtatanong silang pareho at nakita ang nakasulat sa kanilang mga kamay. Nasabi ni Emporio na kailangan daw mayroon siyang may print na bagay para hindi nila makalimutan. Pero dumating na ang nakasilip sa pader na ulo ni Mew Mew. Nadamay daw kasi si Emporio na nawalan ng memorya dahil nakasama siya noon sa isolation cell ni Jolene. Nagpaputok ng baril si Mew Mew na pinatamaan si Jolene. 4 na putok ang kinalabit ni Mew Mew pero 3 lang ang nasangga ni Jolene. At kinalkula na ito ni Mew Mew dahil alam niyang hindi makikita ni Jolene ang pang-4. Nakita na lang ni Jolene na nasira ang PC ng bata na tinamaan ng bala. Nawala na lahat ng data na nakolekta ni Emporio patungkol sa lahat ng nalalaman nito. Muling nagpaputok ng maraming bala si Mew Mew na in-expect na mamamatay si Jolene. Pero nasangga lahat ito ng bidang babae dahil tinignan niya ang refleksyon ng bala sa tubig. Saka din mabilis na sinulat sa kamay na ipaghiganti si Emporio. Agad na lumabas si Mew Mew at sinabing maghihintay lang ulit na mag-reset ang memory ni Jolene at ligtas na siya ulit. Pero hindi niya alam na may inilagay ng sinulid ang bida sa kanya. At mabilis din itong hinila ang tali na naramdaman ni Mew Mew at pinutol. Ngunit nakalabas na si Jolene at nakalapit sabay suntok sa kamay ng stand ni Mew Mew. At nasaktan ang kalaban. Nasabi ni Jolene na hindi makakatakas ang kalaban sa oras na iyon. Sinakaw ni Jolene si Mew Mew na nasaktan. Pero nakapagtawag pa ito ng tulong ng mga kasamang guards na dumating. Saktong nag-reset ulit ang memorya ni Jolene kaya nagtataka siya kung sino yung tin-alien niya na hindi niya makita. Inakala niyang siya ulit ang hinahabol ng mga guards. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng kalaban na masuntok siya. Muling nasaktan si Jolene na naitapon. Muli siyang nilapitan ni Mew Mew at sinaktan pareho ang kanyang mga kamay. Habang papalapit ang babae ay unti-unti itong naglalaho dahil sa maraming mga guards na dumating. Dahil 3 lang ang limit ng nakikita ni Jolene dahil sa epekto ng kapangyarihan ni Mew Mew. Kaya sinabi ni Mew Mew na kahit kailan ay hindi makakatakas ang bida sa power niya. Biglang dumating si Emporio sa likod niya na pamilyar sa kanya ang mukha na kanyang tinanong. Pero agad sinabi ni Emporio na i-print na ng babae ang ginawa niyang binary code na sulat dahil si Jolene daw ang printer. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jolene na ginamit si Stone Ocean at na-imprint nga nito ang mukha ni Mew Mew bilang yung stand user na kalaban na hinahanap niya. Kaya kahit nag-reset ulit ang memorya ng bida ay kitang-kita nito ang mukha ni Mew Mew. Nagtanong si Jolene kay Mew Mew kung ito ang kalaban. Akala ni Mew Mew kung invisible pa rin siya para kay Jolene at pabarang na sumagot. Kaya pinagsusuntok na siya ng bida gamit ang malakas nitong stand. Kaya bagbog ang naging pangit na Mew Mew sa harapan ng mga tauhan nito. Ginawang hostage ni Jolene si Mew Mew. Saka pinagpili si Emporio kung mananatili ito o sasama na aalis na ng kulungan. At nagdesisyon ang bata na sasama ito. Pinilit ni Jolene na gamitin ni Mew Mew ang power kaya madali lang silang nakaalis sa mga nakatayo na mga gwardya sa hagdan. At nakalimutan ng mga ito kung anong ginagawa nila doon. Tinalian niya si Mew Mew at isinama ito sa klinik para daw magamot si Emporio. At doon ay nakita nila ang nakakulong na si Costello. Sinabi ni Jolene na aalis na ito sa kulungan para ipagpatuloy ang paghunting kay Enrico. Kaya sinabi ni Costello na sasama din siya. Sa isang bench ay nakaupo si Enrico at parang nahihirapan ito. Nang isang babaeng kalalabas sa grocery ang napatid at naitapon ng itlog na hawak. Sinalo ito ni Enrico. At nang ibinalik ay nahawakan ng pari ang relo ng babae na gumalaw na kanyang ikinagulat kaya agad siyang umalis. Napasigaw na lang ang babae dahil naging sisiw ang mga binili nitong itlog. Nag-aalala naman si Enrico dahil alam niyang hindi na si Pale Snake ang stand niya kundi ay bago na hindi pa niya naiintindihan. Pero nagtitiwala pa rin siya na makakatulong ito sa layunin niya. At patungo na siya sa isang lugar kung saan niya isa sa katuparan ng balak.